Magsisimula ang kwento sa ating bida na ang pangalan ay Gobro, siya ay na-reincarnate bilang isang goblin. Sila ay inaalagaan ng pinakamatanda sa kanila na goblin at nagpapakain. Sa kanyang ikaapat na araw ay kailangan na nilang humanap ng sarili nilang makakain para sila ay mabuhay. Lumabas siya sa kuweba para mag-hunting ng kanyang makakain at kasama niya dito ang isang goblin na si Gobkichi. Habang sila ay nasa labas ay may nakita silang rabbit at ito'y kanilang pinatay at kinain, kinuha din nila ang sungay nito para gawin niyang sandata. Mabilis na tumaatas ang level ng ating bida dahil sa kanyang panghaunting. Sa di niya inaasahan pagpasok niya sa isang kwarto sa loob ng kuweba ay may nakita siyang mga babae na nagapos. Pero hindi niya muna ito pinakialaman. Sa 10 araw nila ay lumabas ulit sila para manghunting pero kasama na nila ang isang babae na goblin. 3 na sila lumabas para manghunting. Habang nakakain ng ating bida ang kanilang nahuhuli na mga hayop ay nagkakaroon siya ng ibang skill mula dito. Hunting lang sila ng hunting at gain lang siya ng gain ng mga bagong skill. Habang siya ay natutulog ay balak siyang paluhan ng kahoy ng mga kasama niyang mga goblin sa loob ng kuweba dahil sila ay naiinggit sa ating bida. Pero di nila alam na ito pala ay lumalakas na kaya binigyan niya ito ng lesson para sila ay magtanda. Dahil mahina pa ang ibang goblin ay binigyan niya ito ng kanilang mga nahuli at sila ay pinakain. Habang natutulog ang ating bida ay may lumabas sa system na siya ay mag-e-evolve na. Paggising ng ating bida ay nag-evolve na siya kasama ang kaibigan niyang si Gobkichi. Silang dalawa ay nag-sparring para malaman kung sino ang malakas sa kanilang dalawang ngunit ang nanalo sa kanila ay ang ating bida. Balak ng ating bida na turuan ang kanyang mga kasama na gumawa ng kanilang sandata at mag-hunting para sa kanilang makakain kaya natuwa sa kanya ang mga ito. Training niya ang mga goblins na mahina sa kanya ay may mga goblins na dumating at balak niya sana itong labanan ngunit hinarang siya ng matandang goblin dahil ito daw ay mga magulang ng mga goblins ng kanyang generation. Dumating ang mga ito na may mga banihag na nga babae at tinitignan lang ng ating bida. Nilabanan ng ating bida ang leader ng kanyang generation kung sino ang manalo sa kanilang dalawa ay magiging leader sa kanilang lahat. Madali niya lang natalo ang kalaban ng ating bida, pinaluputan niya lang ito ng supot ng spider, nakuha niya lang ang skill na ito dahil sa pagkain niya sa mga nahunting nilang hayop. Ayaw galawin ng ating bida ang mga nakuhang babae ng mga unang goblins, gusto niya lang ay kunin ang knowledge ng mga ito at sila'y pauwiin na. Pinakain niya ang mga ito para sila ay mabuhay, ang mga babae na ito ay isang alchemist, cook, tailor, warrior. Bawat goblin ay kanyang tinuturuan at tinetraining niya kahit ang mga naunang goblin sa kanya. Balak sana gahasain ng mga naunang goblin ang kanilang mga banihag na babae, ngunit narinig ito ng ating bida kaya bago pa nila ito gahasain ay pinagbubugbog niya itong lahat. Pinakita ng ating bida kung sinong hindi susunod sa kanyang rules ay ganyang ang mangyayari, bugbugin niya at sinabit ang dating leader para madala ang gusto sumubok na gumahasa sa mga bihag na babae. Namatay sa bugbog ang dating leader ng goblin habang ito ay nakasabit sa puno. Lahat ng goblin ay may inassign siya na leader, may kanya-kanya silang unit kung ano ang mga kaya nilang gawin. Habang naglalakad ang ating bida ay may nakita siyang dugo, dito bumungad sa kanya ang isang pulang uso. Ito'y kanyang kinalaban, halos lahat ng kanyang atake ay hindi tumetalab sa pulang oso. Sobrang lakas ng kanyang kalaban na uso, halos mamatay na siya dito sa kalaban niyang oso. Dahil sa gusto niya itong mapatay ay pinilit niya itong matalo pero sa huli ay naputol ang kanyang isang kamay bago niya ito natalo. Kinain ng ating bida ang laman ng pulang oso at dito ay nakuha niya ang skill nito, bigla din siyang nag-evolve bilang isang ogre. Sa anime na ito ay habang siya ay kumakain ng malalakas na hayop ay nakukuha niya ang skill na ito. Pag-anda ng ganda ang anime na ito dahil kahit sa mga kasama niyang training na goblin ay naging mga overpower na din sa lakas. Kunting spoiler lang guys, naging matinik sa chicks ang ating bida dito at halos ng babae ay naging asawa niya. Try nyo panoorin guys, sobrang ganda din ng anime na ito. Ang title nga pala ng anime na ito ay Re, Monster.
Guys, wag nyo naman kalimutan ako ay follow dito sa TikTok, sa Facebook page saka sa aking YouTube channel, andyan ang link sa comment section. Salamat.